So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin, no? Sabi nga ni Attorney Melvin Matibag ng NBI Director, mga kababayan, may mensahe siya, no? May babala si NBI Director Melvin Matibag kay Alan Cayetano. Una, sabi ni Matibag, total mahilig naman si Senator Cayetano magdasal, so ipagdasal ko na lang din siya. Sana lumusot siya dito sa billion na 2019 SEA Games investigation. Pakinggan natin, mga kababayan. Most women over 50 May ads lang po ha, mga kababayan. almost no one trains their fascia. Nananahimik ako eh. Nananahimik ko. Tumami na po sila. Ako, dalawa lang kami. Anong tanong? Dalawa lang, sige. Paparating na appearance po sa Senado, going to it, sir, medyo nagkaroon na ng reaction ang ilang mga senator judges regarding po sila naging pahayag po nyo recently. Ang sinasabi po, sir, parang marites accusation po yung inyong mga sinasabi at mukhang parang pinilitan nyo lang po ang mga senator judges. Ilan sa kanila? Ano po tuloy nyo po rito? Narinig ko na naman yung marites eh. Pangalan ng babae yan. Parang Petro eh. So anyway, Narinig, mga kababayan, narinig na naman daw ni NBI Melvin Matibag, NBI Director, ang salitang marites. Pangalan daw ng babae yan, parang Petra. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, wala na akong sa gobyerno, nakakatawa na sila, no? Alam niyo, yung mga sagutan nila, buti na uso itong social media eh. Buti nga si Attorney Melvin Matibag hindi nagbablog eh. Kung nagbablog to, parang si Gabriel Go. Magsasagutan to sila ni Alan Cayetano, sa totoo lang. Kasi si Alan nagbablog-vlog eh, nagla-live-live eh. Magla-live din po. Yung mga sinasabi mong ganyan, loso. Ganun-ganun ba? Continue ha. na parang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam niyo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan eh, nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint, or upon is the direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung PISCO hindi na subject sa auditing and liquidation procedures. Pag gumalala dyan, wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang yung PISCO, kailangan itingistigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaction na gano'n. Sir, sundutin ko yung tanong ni Sir John. Senator Pia Cayetano, hold your actions. Ayan, so narinig nyo mga kababayan, wala naman daw binigkas na pangalan si Attorney Melvin Matibag ng NBI. So bakit daw kumagat si Alan? So ito, pakinggan natin na mga kababayan at alamin natin ilang bilyon ba talaga yung nandito sa 2019 SEA Games, no? Ilang bilyon ba? Pakinggan natin. Pisong pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Hindi raw dumaan sa auditing ng COA ang bilyon-bilyong pisong pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may aligasyon din umano na nagpasok ng pondo rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisilip din ng ahensya ang posibleng paglabag ni Senator Alan Peter Cayetano sa anti-dummy law matapos madiskubreng wala ang kanyang pangalan sa listahan ng FISGOC Board of Trustees. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Malanapoles pork barrel scam kung ituring ni NBI Director Melvin Matibag ang unliquidated funds na Dito pa lang mga kababayan, alam mo na. Hihimas talaga ng rihas si Petra. Mga kababayan, paki-comment ngayon na sa comment section. Ano sa paningin at ano sa pakiramdam ninyo?
Makukulong ba talaga si Petra o hindi? Mga kababayan, Malanapolis. At take note mga kababayan, anti-dummy. So ibig sabihin para hindi sumabit, gumamit ng dummy na pangalan. Na patay ka diya mga kababayan ako. Ulitin ko Sure ball mga kababayan. Ala, sure ball. Ito. Continue. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisilip din ng ahensya ang posibleng paglabag ni Senator Alan Peter Cayetano sa anti-dummy law matapos madiskubreng wala ang kanyang pangalan sa listahan ng FISGOC Board of Trustees. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Malanapolis pork barrel scam kung ituring ni NBI Director Melvin Matibag ang unliquidated funds na pumasok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC noong 2019. So ibig sabihin, Malanapolis. So asaan ba si Napoles? Mga kababayan, 100% to Sure ball talaga si Petra. Petra, mapunta ka talaga sa selda. Petrang kabayo, mapupunta ka talaga sa selda. Malanapolis. Malanapolis. Si Napoles. So, ibig sabihin, asan ba si Napoles ngayon? Kulong. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Matibag na dahil pondo ng pamahalaan ang ibinuhos sa isang privately formed non-government organization gaya ng FISGOC, dapat ay dumaan ito sa auditing process ng Commission on Audit. Patay. Nagkaroon po dapat siya ng Blue Ribbon Committee hearing kung saan ang dating Senator Dick Gordon, siya po ang chairman ng committee ng Blue Ribbon noon. So meron na po silang ginagawa report. It's through the privilege speech of Senator Risa Ontiveros, and also there was also a mention that si Senator Ping Lacson noon questioning that, pero for some reason hindi na po natuloy yung hearing na yan. Batay sa mga ulat, aabot sa 7.5 billion So ibig sabihin, hindi yan aprobado kasi hindi nga dumaan sa hearing wala nga Maraming tumututol. Siyempre, panahon ni Digong yun. Siyempre, Digong yan Powerful pesos na pinagsamang public funds at private donations at sponsorships ang pondo para sa 2019 SEA Games. At noong 2020, napuna na rin ng COA ang 2.2 billion pesos na umano'y unliquidated funds na inilaan ng pamahalaan sa FISGOC. Pati na rin ang mahigit 500 million pesos na napunta naman sa Philippine Olympic Committee o POC. Yan tayo mga kababayan Kaya naman pala lahat ng halos Pilipino nun, puro gold medal. Ilang bilyon ba naman yung napunta sa mga hurado? Yan na tayo Kaya naman pala kaya pala dinahilan ni Cayetano na, sige, imbestigahan nyo na tayo ang pinakasikat at magaling na manlalaro noong 2019. Buong Asia, lahat tayo ang may pinakamataas na nakakuha ng score. Puro gold medal. Paano hindi mag-gold medal kung ang mga hurado may budget? Nabudol na naman tayo dito guys. Para na naman tayong kumain ng lugaw na mas marami ang tubig kaysa sa kanin. Ulitin ko magkano ang napunta sa mga hurado? Ito. Ulitin ko, pakinggan nyo. Donations at sponsorships ang pondo para sa 2019 SEA Games. At noong 2020, napuna na rin ng COA ang 2.2 billion pesos na umano'y unliquidated funds na inilaan ng pamahalaan sa FISGOC. Pati na rin ang mahigit 500 million pesos na napunta naman sa Philippine Olympic Committee o POC. 500 million na napunta sa Philippine Olympic Philippine Olympic anong tawag diyan? POC. Philippine Olympic Committee. 500 million. Talagang mag-number 1 talaga ang Pinoy. Talagang magkaroon ka ng gold medal. Bakit? Ikaw ba naman mapunta sa POC, ang Philippine Olympic Committee? 500 million. Ipinuna nga ng COA kung bakit ganon. Mauna.
Paano pa? Kaya pala lahat ng Pilipino nun, puro gold medalist at lagi tayong nananalo eh. Eh hindi ka ba naman mananalo kung may 500 million ka? Bayad ang murado. Medalist ang atleta. Ala, patay ka niya. Besto na. Besto na. Kaya pala laging ipagmayabang ni Cayetano. Sige, imbestigahan ninyo yung tayo lang naman. Ang pinakamataas na score sa buong Asia, tayo lang naman ang nanalo sa kasaysayan noong 2019 SEA Games. Paano hindi ka manalo kung 500 million ba naman pundo sa... Di ba, Oga? Eto. Kung titingnan po nga po natin yan, meron pa nga po mga private donors na nagpasok dyan. And there is an allegation, it's an allegation that's yet to be verified, that the office of the president, meron pong ipinasok na 15 billion pa dyan din sa Pisco po. Parang Biruin nyo, pinasukan pa ng opisina ni Digong ng 15 billion. Apakalaking pera talaga, mga kababayan. Mukhang lahat talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, nung panahon ni Digong, sa panahon ni Digong, bawat kilos nun, puro may kupit eh. Bawat kilos nun, mga kababayan, meron talagang sabit. Kaya napaka-imposible itong 2019 SEA Games na to, walang nagkakaroon ng maleta dito. Maraming nakatanggap ng maleta, mga kababayan, dito sa SEA Games na to. Mark my word. came from us confidential or intelligence fund po. Paglilinaw ni Matibag, hindi pa tiyak ang mga numero, kaya ginagawa nila ang investigasyon. Pero sa ngayon, meron na rin umano silang leads. Sa Lunes, maglalabas na raw ng subpina ang NBI laban sa mga dating opisyal ng FISGO. Hindi kasama rito ang nooy pinakilalang chairman ng organizing committee na si Senador Alan Peter Cayetano dahil Nako. nalaman din ng ahensya na hindi pala ito nakalista sa Board of Trustees ng FISGO. I was surprised na wala yung pangalan niya because you cannot be a chairman under the corporation code if you are not a member of the board or the trustees too. It's not actually, there's a possibility of violation already, that is perjury. Kung naman po he is actually the one acting as chairman tapos merong mga nalagay dyan, hindi sila talaga yun, that is anti-dami naman po. So there's a lot of questions. Una nang sinabi ni Cayetano na bukas siya sa anumang investigasyon dahil wala naman daw siyang tinatago. And if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. Ayan na. Kita nyo, sa bunganga niya mismo nang galing. When mentioning the organizing committee, siya ang chairman. Kita nyo mga kababayan, narinig nyo? Siya ang chairman. Pero, ngayon nung binukalkal na ng NBI, wala yung pangalan niya dun. Paano nangyari? Narinig nyo? Ulitin ko Ayan Natago. And if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anuman... Siya ang chairman at paninindigan niya na maganda ang nangyari. Pero ang tanong ngayon ng NBI, bakit wala yung pangalan niya? Ano yun? Chairman-chairmanan? Ano yun? Chairman-chairmanan lang? Or gumamit ka ng account or fake dummy account? Continue. Na si Senador Alan Peter Cayetano dahil nalaman din ng ahensya na hindi pala ito nakalista sa Board of Trustees ng FISGO. I was surprised na wala yung pangalan niya because you cannot be a chairman under the corporation code if you are not a member of the board. Paano ka naging chairman kung hindi nga kasali yung pangalan mo doon at hindi ka miyembro ng board? So paano to? Ang sinabi ni Cayetano, siya ang chairman. Tapos ngayon, nung nalaman ng NBI, wala yung pangalan niya doon. So paano niya i-explain yan? Ano to? Ultimo pangalan, ghost? Ultimo pangalan, ghost? Para pagdating ng kagipitan, hindi ka madadamay kasi wala yung pangalan mo. Ang problema, sa sobrang kadaldala, nauna na. Diba? Kita mo mga kababayan. Yun yung totoong fishing expedition. Yun ang matatawag natin na fishing expedition. Bakit? Hindi pa naimbestigahan, hindi ka pa naglagay ng pain, kinain na ng isda yung pamingwit mo. Wala pang pain, kinain na ng isda. Ayun, sumabit. Bakit? Sabi ni Cayetano, siya daw ang chairman ng commission.
Sabi naman ng NBI, paano ka maging chairman kung wala naman yung pangalan mo doon? Oh. Kita mo? Huli sa bibig si Petra. Madaldal kasi. Di ba? Huli sa bibig. Inamin niya sa mismo, di ba, sa Senado, na siya ang chairman. At paninindigan pa daw niya. Eh ngayon, nung nalaman ng NBI, hindi ka kasali kaya wala yung pangalan mo. Paano ka nagiging chairman? Oh, so sa madaling salita, sinadya ba na hindi ilagay ang pangalan para pagdating sa kagipitan, hindi ka sumabit? Eh ang problema, sinabi mo eh. So sabit ka na doon, oh, katulad kay Marcoleta. Ang sabi, pera niya. Tapos nung kagipitan na, niladlad lahat. Sinabi pa niya, on live. Oh, kaya na-plunder. Oh, walang pinagkaiba, mga kababayan, si Marcoleta at si Cayetano. Plunder na naman to. Ay, nako. Nakakatawa lang isipin kasi ang sabi, siya daw ang chairman, pero ang sabi ng NBI, wala ang pangalan mo doon. So, imbis na hindi ka masabit, imbis na hindi ka masabit kung may corruption man kasi wala ang pangalan mo doon, yung problema, kiningal-ngal mo eh. Sinabi mo, ikaw yung chairman. Tandaan nyo mga kababayan, naka-live sa Senado yan. Sa mismong impeachment hearing, day 4. Laban sa mga dating opisyal ng FISGO. Hindi kasama rito ang nooy pinakilalang chairman ng organizing committee na si Senador Alan Peter Cayetano dahil wala. nalaman din ng ahensya na hindi pala ito nakalista sa Board of Trustees ng FISGO. I was surprised na wala yung pangalan niya because you cannot be a chairman under the corporation code if you So, hindi sana siya madadawit doon. Hindi sana siya kasali doon. Kung meron mang bilyon-bilyong korupsyon dyan, ligtas si Cayetano. Kasi wala yung pangalan niya. Di ba, mga kababayan? Kung meron mang anomalya dyan na bilyon-bilyon corruption na yan, wala si Alan dyan. Bakit? Wala yung pangalan niya. Ang problema, nagngal-ngal, sabi niya siya chairman eh. Panindigan pa daw niya. not the member of the board of trustees too. If it's not accurate, there's a possibility of violation already, that is perjury. Kung Aray, naman po, he is actually the one acting as chairman, tapos meron mga nalagay dyan, hindi sila talaga yun, that is anti-dami naman po. So, there's a lot. Anti-dami, perjury, plunder. Aray mo. Anti-dami, perjury, plunder, aray mo. Wala ka dun. Tapos sinabi mo sa Senado, ikaw chairman. Ano to? Perjury. Tapos, alimbawa, naglagay ka ng representative. Anong tawag doon? Anti-dami. Kaso na naman. Tapos, maanomalya pa dyan, corruption, plunder. Tangina, anti-dami, plunder, perjury. Tagtag ng kaso si Petra. Questions. Una nang sinabi ni Cayetano na bukas siya sa anumang investigasyon dahil wala naman daw siyang tinatago. And if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindig... Patay. Umamin ba naman? Wala ka nga dun eh. Ligtas ka na sana eh. Mga kababayan, DDS nga talaga. Ligtas ka ni. Kung may corruption man dun, wala ka nga eh. Pero inamin ba naman yan siya, chairman ito. Tangina talaga, mga kababayan, mapapamura ka talaga. Ligtas ka na eh. Ba't nagdadaldal ka pa? Alam ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. Sa ngayon, maaga pa umano para sabihing mahaharap sa asunto ang mga personalidad na sangkot. Mauna. Hindi na mahirapan mag-imbestiga ang NBI kasi bakit? Yung mga dinadaldal ni Cayetano, kahit ipabura niya yan sa Senado, ang media nakabalita na ito. Isa na to sa ebidensya. Itong dinaldal niya, isa na sa ebidensya yan ng Bilyonaryo News Channel. What na? Goodbye. So yun lamang po mga kababayan, nasusurpresa tuloy ako. Hindi ko kasi ito pinanood kanini. Huli sa bibig, inamin. Hindi ka naman sana kasali ng committee.
Sinabi mo ikaw chairman, wala nga yung pangalan mo doon. Kung ngayon may anomalya dyan na kawan, corruption, bilyon-bilyon, patay ka. Hindi mo pwedeng idahilan, wala naman ako dyan sa pangalan, bakit mo ko ididiin? Inamin mo. So ano yun, panlilin lang mo sa taong bayan, luloko mo sila. Kakaamin mo lang sa Senado, tapos sabihin mo, ang irarason mo, wala naman ako dyan eh. Wala na, inamin mo na, parang Marcoleta lang yan eh. Pera ko yan, walang donation dyan, wala yan. Tapos nung kagipitan, tsaka inamin. Si Mike Defensor namigay sa akin yan, si Espiritu, tsaka si Biray. Kulong sila 4. At tangina talaga. Ayaw ko na sa earth. So yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.